Magandang umaga mga bata! Kumusta ba kayo ngayon? Mahusay! Ako nga pala si Binibini Judiza Dane Asabali at maaari niyo akong tawaging Binibining Diz. Sa araw na ito, may ibabahagi ako sa inyo na isang kwento. May ideya ba kayo kung anong kwento ito? May kakaiba ba sa akin ngayon? May napansin ba kayong kakaiba? At tama iyan, bata. Ako ay nakasuot ng isang apron o delantal. Ang apron o delantal ay sinusuot ng mga taong nagluluto sa kusina. Ano ba ang tawag sa mga taong nagluluto sa kusina? Tama, ang nagluluto sa kusina ay ang mga chef o pangunong tagapagluto. Tama yan. Ngayon, mayroon na kayong ideya kung ano ang kwento natin. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang ang cake paakyat sa langit. Basahin natin ang cake paakyat sa langit. Mahusay. Ito ang ating kwento ngayon. Sa ating pagsimula sa kwento, nais ko munang makita ang lahat na handa nang makinig sa kwento ni Binibining Diz. Handa na ba ang lahat? Mahusay! Ating simulan ang kwento ng Ang Cake Paakyat sa Langit. Noong unang panahon, sa maliit na bayan ng Malinamnam. Saang bayan? Malinamnam. Nakatira ang isang batang ang pangalan ay Pipo. Sino ang nakatira sa maliit na bayan ng Malinamnam? Si Pipo. Mahusay. Si Pipo ay mahilig kumain. Pero mas mahilig siyang tumingin sa langit. Sabayan niyo akong tumingin sa langit, mga bata. Ayan. Gusto kong matikman ang ulap, sabi ni Pipo. Ano ang gusto matikman ni Pipo? Ang ulap. May nakatikim na ba dito ng ulap? Wala pa. Si Binibini wala pa din. Sinabi ito ni Pipo sa kanyang kaibigan. May kaibigan si Pipo, mga bata. Mukha silang cotton candy o di kaya icing ng cake. Ano ang ulap sa tingin ni Pipo? Ito ay cotton candy o di kaya icing ng cake. Nakatikim na ba ang lahat ng cotton candy o icing ng cake? Tama, mahusay, nakatikim na ang lahat. Nagpasya si Pipo at ang kanyang mga kaibigan na si Lani na magaling mag-bake at si Toto na magaling mag-drawing. Sino ang mga kaibigan ni Pipo, mga bata? Tama, si Lani tsaka si Toto. Si Lani ay mahilig mag-bake. Magaling din siyang mag-bake. Ito naman si Toto ay magaling mag-drawing. Si Toto rin ay gumawa ng pinakamataas na cake sa buong mundo. Nakita niyo ba ang kanyang ilustrasyong ito? Tama, ito ang kanyang ilustrasyon. Ang kanyang drawing, ang kanyang ginuhit ay isang cake na aabot hanggang sa mga ulap. Gaya ng gusto ni Pipo. Sa kagustuhang makagawa ng Pipo ng cake na hanggang sa mga ulap, pumunta sila sa bayan at ginamit nila ang lahat ng mga sangkap sa bayan. Ito ay 1,000 sako ng harina. Ito, mga bata, 1,000 sako ng mga harina. 1 ilog na gatas. Ang dami. 1 bundok ng asukal at 10,000 mga itlog. Ito yung mga itlog. Ang daming ginamit nila ng mga sangkap para gumawa ng cake hanggang sa mga ulap. Ano ulit iyon? 1,000 sako ng harina. Ano naman ito? 1 ilog ng gatas. 1 ilog ng gatas. Nakita niyo ba yan, mga bata?
isang ilog ng gatas, at isang bundok ng asukal. Ang daming asukal niyan. At ito naman ay 10,000 mga itlog. Tama. Araw at gabi sila nagbe-bake. Tignan nyo, meron na ditong buwan. At meron naman ditong araw kasi araw at gabi silang nagluluto. Habang tumataas ang cake, kailangan na nilang gumamit ng hagdan. Nakita nyo ba ito? Ang daming hagdan dito mga bata. Gumagamit sila ng hagdan kasi pataas ng pataas ang cake na kanilang ginawa. Maya-maya, kailangan na nilang gumamit ng scaffoldings o mga suporta para hindi matumba ang kanilang ginawang cake. At sa huli, gumamit na sila ng crane. Ito yung crane mga bata, oh. Ginagamit din ito sa mga gusali, sa pagpatayo ng mga gusali. Ginagamit din nila ito sa pagpatayo ng kanilang cake hanggang sa ulap. Ayan. Nang matapos ang cake, kinulayan ito ng asul at puti na icing para bumagay sa ulap. Ito, merong asul na icing at sa gitna naman ay puti. Ano ulit ang kulay ng icing ng ginamit nila Pipo? Tama, asul tsaka puti. Umakyat si Pipo sa pinakatuktok. Nakita nyo dito mga bata, oh, si Pipo nandito na sa pinakataas. Nandito siya sa pinakatuktok ng kanilang ginawang cake. Si Pipo. At habang paakyat si Pipo, naramdaman niya ang preskong hangin. Oo, ang hangin ay mas naging presko. Tsaka, may nakita siyang mga ibon na nakisabay sa kanya. Ano ang naramdaman ni Pipo sa itaas? Paakyat siya ng cake sa pinakatuktok. Mahusay. Naging mas presko ang simoy ng hangin. At ano ang nakita niyang hayop doon? Ang ibon na nakikisabay sa kanya. Ngayon, kahit naabot na ni Pipo ang kanyang pangarap na gumawa ng isang malaking cake, isang pinakamataas na cake na umaabot sa langit, siya pa din ay nagpakumbaba sa kanyang sarili at ibinahagi ang cake sa mga kapitbahay niya, sa mga kaibigan niyang si Lani tsaka si Toto at sa ibang mga kasamahan niya. At doon nagtatapos ang kwento ni Pipo, Lani at Toto na ang cake paakyat sa langit. Ano ba ang aral na ating mapupulot sa kwentong ito? Ang unang aral na ating mapupulot sa kwentong ito ay ang lakas ng loob na mangarap. Tayong lahat ay may kalayaang mangarap ng malaki. Tinuruan tayo ni Pipo na hindi matakot na mangarap ng malaki, ng mas mabuti pa. Yan. Pangalawa, tinuruan din tayo ni Pipo at ng kanyang mga kaibigan na si Lani at si Toto ang teamwork o pagtutulungan o bayanihan. Dapat tayong lahat ay nagtutulungan dahil walang isang tao na mabubuhay na siya lang isa. Kailangan natin ang bawat isa upang kamit natin ang ating mga pangarap. Kaya ni Pipo, nangarap siya ng pinakamataas na cake, ngunit hindi niya kaya na siya lang mag-isa. Kaya nandun si Lani tsaka si Toto. Silang tatlo nagtutulungan kasama ang kanilang mga kapitbahay. Pangatlong aral ay ang halaga ng pagbabahagi. Gaya ni Pipo, pagkatapos niyang gumawa ng malaking cake, ng pinakamataas na cake, ibinahagi niya ang cake sa kanyang mga kasamahan.
sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga pamilya. At ang pang-apat na aral na ating mapupulot sa kwento ay ang pagpapakumbaba sa gitna ng tagumpay. Ayan mga bata, gaano pa tayo katagumpay sa buhay, marami na tayong pera, marami na tayong mga sasakyan, marami na tayong mga ari-arian, dapat nandito pa din sa ating isip at puso ang pagpapakumbaba. Kahit tayo na ay nasa pinakatuktok ng tagumpay, dapat tayo ay magpapakumbaba. Tama. Naintindihan ba ang ating kwento ngayon, mga bata? Mahusay, mabuti naman at naintindihan nyo. Yon ang ating kwentong Ang Cake Paakyat sa Langit. At dito nagtatapos ang aking pagbabahagi ngayon sa inyong mga bata. Hanggang sa muli!